At ito pa mga kababayan, sa mga nagsabi na si Madriaga daw ay hindi totoo. Ito ha, mga kababayan, ito yung sunod natin na pag-uusapan. Part pa rin ito mga kababayan kay Madriaga at kay Sara. According kay Harry Roque, mga kababayan, ang sabi ni Harry Roque, hindi daw ni minsan naging legal aid or naging miyembro ng presidential group ni Sara itong si Madriaga. Ito na mga kababayan, Diyos ko. Bibistuhin natin to mga kababayan. Asan na si Harry Roque? Harry Roque, labas! Pag may humba, ang bilis mo eh. Pag walang humba, ang tagal mo. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Hindi na, tinanong lang sa akin ni VP Sara, sino ba yung Ramil Madriaga na yan? Ba't ako tinitreten? Bakit pati ako tinitreten? Sabi ko po, kahit ako, hindi ko po alam. Basta alam ko, ginamit kanyang alibay doon sa kanyang counter affidavit, no? Na nag-a-attend daw siya ng isang e-sick function na nung panahon na merong nangyayari related to the kidnapping, no? Pero ang tanong talaga sa akin, sino ba yan? At sabi ko, abay, ang alam ko pa lang po dyan, siya ay akusado sa kaso na aking linilitis, no? For 2 counts of kidnapping with ransom. So, ibig sabihin, attorney, hindi po naging bahagi ng security details ni VP Sara si Madriaga? Hindi po, I do not think so. Kasi ang tanong sa akin ni VP Sara, sino ba yung Madriaga yan? At bakit ako tinitreten? Ayan! So, maliban po sa pagkakalam po ninyo na kidnapper nga ito kasi kinasuhan nyo o manoy kidnapper, no? Kinasuhan nyo at hindi kilala ni VP Sara. What else do you know about this guy? At ano yung sa tingin nyo, maging motibo po niya or naging motibo niya para sa mga aligasyon niya ngayon? Paula mga moves itong si Madriaga, he's desperate para mapawalang sala, no? Kita ninyo? Siguro naman na-research niyo na nagkaroon na yan ng conviction for kidnapping, pero while undergoing automatic appeal dahil ang sentensya ay death, ng mga panahon na may death penalty pa, na-reverse. Tapos, he tried extorting money, 15 million ata, from Chavit Singson, para manahimik sa isang impormasyon na di umano, nalalaman niya, dinimanda rin siya na extortion ni Chavit Singson, no? Tapos dito sa kasong ito, iba-ibang mga istilong ginagawa para mapilitan na ma-dismiss ang kaso, no? Pati pinalapitan niya ako sa isang common acquaintance, inoperan ako ng 5 million para ibenta yung kaso ng kliyente ko, no? Patay! Sabi ko naman, excuse me, kung 5 million lang, baka ako pa magbigay sa kanya ng 5 million, no? So I did not do that. Pero marami pa siya mga foul moves, no? Merong isang unrelated dito sa kasong kriminal, but in order to pressure me, nung hindi niya ako nakuha na bilhin, nagpa-file siya ng isang kaso for land grabbing laban sa akin. Ang lumalabas na biktima, it turns out, isang kaibigan niya na nagpanggap na biktima ng land grabbing sa Bataan, no? At na-discover ko yung identity ng babae doon sa mga Facebook entries din niya, no? So he will go to that extent. At dinamanda pa ako sa ombudsman, no? Hindi daw kilala, mabuti na lang, hindi wala nangyari sa kasong yan dahil wala naman akong partisipasyon doon sa pirmahan pagdating doon sa bentahan ng lupa na yan, no? So, he will go to any and all extent para siya ay mapawalang sala dito sa kasong ito, even yung mga foul methods, no? Kita nyo mga kababayan? Itinanggi na, hindi daw kilala ni Sara. Sino ba yung Madriaga na yan? Bakit ako dinadamay dyan? Sabi ni Roque. Nako, eto, mga kababayan. Bukod dyan mga kababayan, eto na, ang palusot ni Sara na hindi daw niya kilala itong si Madriaga. Hindi daw kilala, ito. Sinuna ni Vice President Sara Duterte ang patuloy umanong pagtatangka na siraan siya at imbestigahan. Ayon sa Vice Presidente, ang lahat ng mga nangyayari o isyong ibinabato sa kanya ay bahagi lang ng isang taktika upang pagtakpan ang mas malaking issue ng korupsyon sa gobyerno. Nako! Sa isang pahayag, binalikan ni VP Duterte ang tinawag niyang full-blown fishing expedition Ayan o na! malawakang paghahanap ng bagay na maaaring basehan ng kanyang impeachment. Nako! Muli niyang binanggit ang umano'y courting o pagkuha ng mga pirma para sa kanyang impeachment, Nako! kapalit ng budget allocations. Kita nyo mga kababayan? Muling pinaraanan ni Vice President Sara na puro lang paninira sa kanya at matakpan ang korupsyon ngayon ni Marcos. Si Marcos na naman inipit. Sara, ayan ka na naman. Hindi mo na naman kilala. Ito, hanapan natin din ng butas to na mapaamin siya.
Sabi dito mga kababayan, then came the relation that signatures for my impeachment were being courted in exchange but budget allocation. For budget allocation daw. Kapalit ang budget allocation, pipirma ang mga congressman para ma-impeach siya. Continue natin, pinabulaanan ni Sara na huwag daw maniwala ang taong bayan sa paninira laban sa kanya. At ngayon ay mayroon na naman ani ang panibagong fishing expedition na inilunsad para gumawa ng mga paratang at magkaroon ng basihan para muli siyang imbestigahan. Nako! Kaya't mensahe ng pangalawang Pangulo, hinihikayat niya ang mga Pilipino na maging mapanuri at Nako! huwag basta magpapadala sa mga paninira. Nako! Paliwanag ni VP Sara, ang mga nangyayari ngayon ay hindi tungkol sa paghahanap ng katotohanan, Nako kundi po! sa pagtatakip aniya ng nakawan sa kaban ng bayan Nako! na hanggang ngayon ay walang nananagot. Nako Sara, hindi pagtatakip sa nakawan ng or corruption yan. Sariling problema mo yan. Ang layo-layo naman ang diversion yan. Sara, ang layo ng divert mo. Iba ang problema mo noon sa paglustay mo sa confidential fund at pagtanggap mo ng pera sa droga at pogo at sa korupsyon. Kung itinakip sa korupsyon ang issue mo ngayon kay Madriaga, kasalanan din ng tatay mo yan. Hindi kasalanan ni Marcos yan. 2016 onward, nag-umpisa ang korupsyon sa Pilipinas. Ni isa ba may naipakulong ang tatay mo? Wala. 15 billion ang budget ng ombudsman. Anti-corruption budget, 15 billion. Nasaan? Kadalasan sa project ay sa termino ng tatay mo. Huwag mong idahilan na tinatakpan ang korupsyon diyan sa issue mo kay Madriaga, itatay mo rin naman. So, ibig sabihin, pinagtakpan mo rin yung tatay mo. Tatay mo naman yung nangyari. Sa panahon ng tatay mo yan. Naku, Sara, pinabulaanan ang sambayan ng Pilipino na mapagpanuri daw at huwag maniwala sa mga paninira sa kanya. Dahil tinakip lang daw ito para tabunan ang corruption issue na wala daw nakukulong. Putang ina mo, anong nakikita mo doon sa mga hinuli? Hindi ba nakukulong yon? Ikaw nga, kulang ka pa nga eh. Ikaw dapat isa ka sa huhulihin eh. Continue, mga kababayan. Panawagan niya sa publiko na maging matatag at ituon ang atensyon sa mas mahahalagang problema ng bansa. Naku, Sara. Sabay nito, nagpasalamat siya sa mga patuloy na Ituon daw natin, mga kababayan, ang ating atensyon sa problema ng bansa. Sino ba ang problema sa bansa? Di ba siya? Mga Duterte po ang maingay. Mga Duterte po ang problema sa bansa. Anay po sila sa ating lipunan. Sila po yung kumukutkot sa ating sambayanan. At sinisira nilang paunti-unti ang ating ekonomiya. Sila po ang mga anay. Diba? Tinutuon namin, Sara, yung problema sa bansa. Kasi hindi mawawala ang problema kung hindi puputulin ang ugat. Hindi po pwedeng putulin mo lang yung puno. Tutubo pa rin hanggat ang ugat nakadikit sa lupa. Hanggat ang ugat may power, manganganak at sasangat-sasanga yan. Kaya kailangan tanggalin ang ugat. Diba? Tama naman ang sabi niya. Ituon natin ang ating sarili sa nangyari na problema sa ating bansa. Kaya tinuon po namin para sa iyo ito. Tatanggalin ka kasi ikaw yung anay na sumira sa aming sambayanan. sumusuporta sa kanya at tiniyak na handa ang Office of the Vice President na tumulong at magserbisyo sa mga Pilipino. Nandyan pa rin kayo. At hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And Naku! for that, I am truly blessed. Naku, bless. And as I said, I thank Pakasinungalingan. you on behalf as well of all my colleagues in the Office of the Vice President. Dahil isa lang naman ako eh. Ako lang yung mukha ng Office of the Vice President. Pero yung trabaho sa opisina ay ginagawa ng maraming tao. And on behalf of my colleagues in the OVP, we thank you for your continued support and trust in our office.
Ngayon ay nasa The Hague, Netherlands pa rin si Vice President Duterte, kung saan nakadetine ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Facility. Oh. Jet Meresina, Tapos sasabihin mo UNTV. ngayon, tumutulong ka sa bayan? Saan banda tumulong ka sa bayan? Nag-duty ka sa dahig. Sa Pilipinas ka, Vice. Ha? Vice President ka ng Pilipinas, pero nasa dahig ka nag-duty. Ngayon, sasabihin mo, tumulong ka? Saan banda ang tulong mo dyan? Biruin mo, sinahuran ka ng taong bayan dahil sa pagod at hirap, dugo, pawis, sipon, plema. Ha? Ang sinakripisyo ng Pilipino para makapagbayad ng tax at sasahurin mo at ipapasahod sa iyo at sa 35 mo na bodyguards na kasama mo, tapos nag-duty ka sa dahig. Sinong matutuwa sa iyo?